Hello guys, Hefty Voices here. Today is just as special as yesterday. Hello madlang people, mabuhay. Since weekend naman ngayon, may time kaming magbanding ng aking friend. Bukod sa walang magawa, naboboard kami kaya naisipan namin maglakad-lakad dito sa paligid ng aming boarding house. Ayan, so naglalakad kami, tinuturo niya yung aming compost pit. Medyo napapakulot noo kami dyan kasi medyo malayo yung location ng compost pit sa boarding house. Itong part na to, may sinasabi si best friend sa akin pero focus lang ako sa pag-video sa kanya. At sa magandang tanawin dito sa lilim ng puno ng Nara. Ayan, tuloy lang sa pagkukwento ang best friend. Sige lang. Kay ganda nga namang pagmasdan ang nature, no? Lalo itong mga puno na to na ang tatayog at kulay berde ang mga dahon. Ilang saglit pa ay ayan na si best friend na nagsiswing sa nakalaylay na vine. Hesitant siguro siyang mag full swing kasi baka nga naman yung vine ay medyo marupok. Ayun, marupok na kagaya ko. Iyoy. Hindi pa rin kami satisfied, so ayan, tuloy lang ang adventure kasi gusto namin malaman kung ano talaga yung nasa dulo ng pathway na ito, kung saan nga ba papunta. May katagalan na si best friend dito sa part ng Luna pero hindi pa siya nakakapunta dito sa likod ng boarding house sa pathway na to. Curious kami kung hanggang saan nga ba itong concrete na pathway na to kasi yan, parang magandang puntahan eh. Until nadaanan namin si Lola. Ayan. Pinta? Wala ba bantay? Pagayo lang? Wala, thank you. New goal. Pupunta kami ngayon sa irrigation. Ayon kay Lola, itong pathway na to pupunta sa irrigation. So, ayan. Yun ang pupuntahan namin. So, medyo maingay kanina yung sound kasi raw sound yon sa video na ito na nire-record namin. Ngayon, nagtutuloy-tuloy lang kami habang binibideo itong napakaaliwalas na paligid dulot ng magandang panahon. Yan. So, may nakita kami dito napakalaking baboy. Parang anak na ng kalabaw sa size niya. First time namin makakita ng ganitong kalaking baboy. Parang calf ang tawag dun or urbo nata. Ayan, so tuloy lang kami ng lakad. Merong mga parts dito na sobrang sikip na at ang daming vines na nakikita. Ayun, reaction ni BFF, medyo gulat na siya dito at sobrang curious at na-amaze siya dun sa size ng malaking baboy. I-zoom in ko tong video camera, ayun. Nakahilata lang yung baboy dun, oh, yan, sobrang laki niya. Hindi naman yata lactating yung baboy pero sobrang laki niya. Ayan, sobrang na-amaze kami sa size niya. Parang ako lang, di ba? So, moving on, lakad ulit kami. Papasok na kami dito sa parang nabungkal na part ng gubat. Dito natabunan na ata yung pathway dito na concrete. Hindi na namin makita halos. Tapos medyo basa-basa na siya, guys. Actually, hindi na bago sa akin itong ganitong klase ng mga daanan kasi nga lumaki naman din ako sa gubat. Hindi ako si Tarzan na kaingin, field, mga ganon, doon din naman akong lumaki. So, walang kaartihan ito sa akin, guys. Mga kati-kati na doon sa mga dahon na to, ganyan, putik, lusong doon, ganon. So, okay lang sa akin, guys. So, yeah, let's just go to where our feet lead us. Yan. Tuloy lang lakad, medyo pababa na kami dito. So, parang may mga bahay ata. May bahay ata dito eh. Sa part na to. Dito ata yung part na may bahay ng teacher na ayon kay Lola kanina. Di ko na lang nakuha yung part kung saan na-record yung boses ni Lola kanina. And so, takbo kami kasi medyo mainit na dito sa part na to. Wala nang lilim ng puno. Alam mo naman, sayang ang radio, di ba? So, yan yung bahay. Ganda. Medyo nakaka-relate ako kasi ganito dati yung location ng tinitirahan namin sa malapit sa bukid. Ayun. Bale,
rice field dyan sa baba, tapos dito sa bandang itaas is kaingin. Ayan. Ganyan din dati talaga yung tinitirhan namin doon sa lugar namin, sa Matagisi, Tudtul. Ayan, takbo kami kasi sayang naman yung rejuve namin pag nasunog siya sa sunlight. Ayan. So, bali dito, napa-expect kami na dito na makikita yung irrigation, pero wala kaming nakita. Yan, so medyo fake niya siya. So, yung goal namin na puntahan yung irrigation, just a blind kasi hindi namin nakita yan. So, parang dead end siya. Bali, dito na yung part kung saan kami nag-stop. So, in fairness, ang ganda naman ng nature na immerse kami. Medyo nawala kami sa mundo ng internet sa panandaliang pagkakataon. Balik na kami. Medyo nako-conscious na din kami kasi medyo basa-basa tong part na to. Ayun, medyo nadulas si BFF. Ayan. Akyat siya. Pabalik na kami. Baka meron kasi mga linta, ganun yung mga wars namin. Yan, takbo na ulit. Yan, takbo. Sayang ang rejuve. Yan. Dito sa part na to, parang lalabas ata yung may bahay nung sa nadaan namin na bahay ng teacher. Yan, so ito yung bahay nila. Cute. Ganda. Kasi relate na relate ako guys kasi siyempre ganito din ang tinitirhan namin. So maayos-ayos pa nga yan concrete pa nga ata yan talagang kami nun talaga parang happy na sa may mga trapal, mga tolda dun sa kubo-kubo namin malapit sa may kaingin at saka sa may rice field. Yan. May talk show lang kami kay Lola kanina sinlaan namin. Balik lang kami ulit. Yun, so medyo mission field niya kasi hindi namin nahanap or nakita yung irrigation kasi parang lulusong pa kami dun sa mismong rice field, then dadaan kami sa mga pilapil para mapuntahan yung mismong irrigation niya. Kung saan kami pumapasok yan ng BFF. Yan, babalik na ulit kami. Ayun na nga ang resulta ng aming out of the blue na adventure dito lang sa paligid ng aming boarding house. Yun. So, lumusong kami, suot kami kung saan-saan. So, mainit na nga, pabalik kami. Mission field, pero it's all worth it, diba? Kasi nga, wala naman talaga sa original plan nitong ganito. So, lumabas lang kami, naglakad-lakad. Yan. So, out of boredom. Resulta lang ng pagkabagot namin sa loob at saka medyo mainit talaga dun kasi nga sa loob ng bahay. Yan. So, dito siguro iniiwan ng mga tao dito yung mga motor nila kasi mahirap na siguro ipasok doon sa loob dun sa kanilang mga bahay. Yan. So, pa-mirror pa kami sa motor. Hello po. Maputik na din kasi talaga doon guys. So, baka mailublog pa yung kanilang motor doon at baka hindi na din nila makuha. Kaya siguro doon na lang nila iiwan yung motor nila. Dito na sa bandang ito ay ang Kabihasnan. Welcome back to civilization, right? And tinuturo ni best friend yung mga bahay-bahay dito sa neighborhood. Ayan. So, tinuturo niya yung mga kapitbahay namin. Dito lang din namin nakita kanina yung lola na pinagtanungan namin kung saan papunta itong pathway na to. Ayan. So, habalik na kami. Ayan. So, it's a beautiful day. Okay, sa mga kagaya naming mga millennials dyan at Gen Z, huwag nyo pa rin kalimutan na medyo bisitahin minsan ng nature, no? Kasi nature is always the best way to rest your eyes, lalo na kapag matutok ka sa gadgets, mga phones, ganun, computer. Maganda sa mata yung mga berde na nakikita natin sa ating paligid kapag minsan naman nating bisitahin ang mga ganitong klase ng nature. And so that's all guys, and thank you for watching and thank you for joining us in this out of the blue adventure. Thank you.